Hindi ka maniniwala sa twist sa kwentong ito. Isipin ang isang 70 taong gulang na milyonaryo na babae, isang figura ng paggalang at impluensya, namumuhay ng marangya at pagkabukas palad. Ngayon, isipin ang bangungot ng siya ay kinidnap ng isang hindi kilalang binata na 19 taong gulang pa lamang. Ang nagsisimula bilang isang pagkilos ng takot ay mabilis na nagiging isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, isang hindi may isip na koneksyon ang lumitaw sa pagitan niya at ng kanyang nabihag, na sumasalungat sa lahat ng inaasahan at naghahayag ng malalim na kalilitong damdamin. Ang kanyang natuklasan kapag siya ay pinalaya ay mayayanig ang lahat ng iniisip mo tungkol sa pag-ibig at pagtubos. Panoorin hanggang sa huli para matuklasan ang nakakagulat na kinalabasan ng kwentong ito ng misteryo at damdamin na hindi mo akalain. Suriin kung nakasubscribe ka na sa aking channel. Ikalulugot kung kasama kita palagi. Nagsimula ang kwento ni Teresa sa isang ginintuang umaga ng taglagas, nang ang mga dahon ng mga puno ay sumasayaw ng marahan sa hangin at ang araw ay nagliliwanag sa eleganteng lugar kung saan siya nakatira. Si Teresa ay isang 70 taong gulang na babae, isang kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw sa buong komunidad bilang kasing kahulugan ng pagkabukas palad at kabaitan. Sa kanyang pilak na buhok at matingkad na mga mata, si Teresa ay may tahimik at marangal na presensya. Ang kanyang mansyon, isang kahangahangang gusali sa estilong klasiko, ay napapalibutan ng isang malago na hardin na maingat na pinananatili ng mga dedikadong hardinero. Ang bango ng mga bulaklak at tunog ng mga ibon ay bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, na lumilikha ng kapaligiran ng kapayapaan at katahimikan. Si Teresa ay isang tunay na pilantropo. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pagtulong sa iba, at siya ay kilala sa kanyang mapagbigay na kontribusyon sa iba't ibang mga kawanggawa. Siya ay madalas na dumalo sa mga kaganapan sa kawanggawa, palaging handang mag-alok sa kanya ng tulong at suporta. Hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa taos-pusong paraan kung saan siya nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Linggo-linggo, nag-organisa si Teresa ng tanghalian sa kanyang tahanan para sa mga kabataang nangangailangan ng gabay at suporta. Naniniwala siya na ang bawat tao ay may nakatagong potensyal at handang maglaan ng oras at mga mapagkukunan upang makatulong na paunlarin ang mga kasanayang ito. Sa kanyang mga pagpupulong, masinsinang nakikinig siya sa bawat kwento, na nagbibigay ng matalinong payo at mga salita ng pampatibay loob. May espesyal na kakayahan si Teresa na iparamdam sa mga tao, na pinahahalagahan at naunawaan. Bilang karagdagan sa kanyang direktang pakikilahok, pinangangasiwaan din ni Teresa ang isang pundasyon na sumusuporta sa ilang mga proyektong panlipunan. Ang pundasyon ay salamin ng kanyang pananaw sa isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Madalas siyang nakikitang bumibisita sa mga kasalukuyang proyekto, nakikipag-usap sa mga benepisyaryo, at tinitiyak na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang kanyang dedikasyon ay kitang-kita sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Kahit sa mga sandali ng pahinga, inialay ni Teresa ang kanyang sarili sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa personal at panlipunang pag-unlad, palaging naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang mga diskarte sa suporta. Siya ay nagpapanatili ng isang malapit na bilog ng mga kaibigan na kapareho ng kanyang hilig sa paggawa ng mabuti at madalas na nagho-host ng mga kaganapan upang makalikom ng mga pondo at magsulong ng mahahalagang layunin. Si Teresa ay, walang duda, isang babaeng may malaking puso at impluensya. Ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pera, ngunit sa kakayahang hawakan ang buhay ng iba sa positibo at pangmatagalang paraan. Ang kanyang kwento ay isang mapagkukunan ng inspirasyon, na nagpapakita na ang pagkabukas palad at empatiya ay maaring magbago ng mga buhay at lumikha ng isang pamana ng kabaitan. Sa gayon ay nagsisimula ang paglalakbay ni Teresa, isang babae na ang buhay ng altruismo at pakikiramay ay malapit ng hamunin sa isang hindi inaasahang at kapanapanabik na paraan. Ang nakamamatay na araw. Maliwanag at mapayapang hapon iyon, tulad ng iba pang hapon kung saan nagsasaya si Teresa sa paglalakad sa kanyang mansyon. Maaliwalas at baghaw ang kalangitan, may kaunting nakakalat na ulap,
at ang liwanag na simoy ng hangin ay ginawang marahan ang mga dahon sa mga puno. Si Teresa, gaya ng nakagawian, ay naglakad-lakad sa kanyang hardin at sa kahabaan ng trail na patungo sa kalapit na parke, kung saan gusto niyang makipag-ugnayan sa kalikasan. Nakasuot siya ng eleganteng damit ng tag-araw, na tumutugma sa banayad na panahon, at nakasuot ng dayami na sombrero upang protektahan ang sarili mula sa araw. Habang naglalakad, binati ni Teresa ang kanyang mga kapitbahay na may magiliw na ngiti at nagpalitan ng ilang magiliw na salita. Ang kanyang presensya, palaging mainit at magiliw, ay nagpaginhawa sa mga nakapaligid sa kanya. Parang normal ang lahat hanggang sa biglang may lumitaw na hindi kilalang binata sa unahan. Simpleng damit ang suot ng batang lalaki na mukhang 19 years old na at nakatitig kay Teresa. Hindi mapakali ang kanyang kilos at may halong kaba at determinasyon ang kanyang ekspresyon. Napansin ni Teresa ang kanyang presensya, ngunit, gaya ng dati, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang palakaibigang saloobin, sa pag-akalang maaring siya ay isang binata mula sa komunidad na nangangailangan ng tulong. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan. Nang walang paunang babala, ang binata ay mabilis na sumulong kay Teresa at, na may nanginginig na boses, hiniling na sundan siya nito. Nangibabaw ang pagtataka at takot sa puso ni Teresa. Ang sitwasyon ay tumaas sa isang iglap, at napagtanto niya na ang binata ay armado ng isang maliit na kutsilyo, isang detalye na ginawa ang banta na tila mas totoo. Pakiusap, huwag gumawa ng anumang bagay na maaring makapinsala sa amin. Sabi ni Teresa, sinusubukang manatiling kalmado. Ayaw ko ng anumang problema, ngunit kailangan nating lutasin ito ng mapayapa. Matigas ang boses niya, ngunit may bahagyang panginginig, refleksyon ng natural na takot sa harap ng hindi inaasahang sitwasyon. Hindi agad nakasagot ang binata na nagpakilalang Andra. Parang nahihirapan siya sa sarili niyang iniisip at emosyon. Damang-dama ang tensyon sa hangin, at ramdam ni Teresa ang bigat ng desisyong gagawin ni Andra. Sa isang mabilis at determinadong paggalaw, kinuha niya ang kanyang braso at iginiya siya palabas ng pangunahing landas, patungo sa isang mas liblib na lugar. Maikli lang ang paglalakad patungo sa lugar kung saan binalak siyang dalhin ni Andra, ngunit pakiramdam ni Teresa ang bawat hakbang ay parang walang hanggan. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang harapin ang sitwasyon, habang ang isip ni Andra ay tila nasa ipo-ipo ng mga desisyon at pagdududa. Sa wakas, nakarating sila sa isang lumang abandonadong bodega, na nakatago sa gitna ng mga puno at mga palumpong. Ito ay isang madilim at medyo nakakatakot na lugar, malayo sa paningin ng sinumang makakatulong. Ang takot ni Teresa ay may halong pagkamadalian at pag-aalala para sa kanyang sariling kaligtasan. Itinulak ni Andra si Teresa sa bodega at, na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa, inihayag na kailangan niya ng pera. Desidido siyang makuha ang gusto niya, ngunit nakikita ni Teresa na may higit pa sa ugali na iyon. Ang kanyang kawalan ng kapanatagan at takot ay kitang-kita, at ito ay naging mas komplikado ang sitwasyon. Habang sinusubukan ni Teresa na unawain ang sitwasyon, nagsimulang magpakita ang kanyang empathy instinct. Napagtanto niya na si Andra ay nahihirapan sa ilalim ng matinding panggigipit, at ang kanyang pag-ugali ay tila isang pag-iyak para sa tulong na nagkukunwaring desperadong aksyon. Nagpasya siyang subukang magtatag ng mahinahon at makatuwirang komunikasyon. Alam na maaring ito lamang ang kanyang pagkakataon upang makahanap ng solusyon sa biglaang bangungot na ito. Ang nakamamatay na araw, na nagsimula bilang isang simpleng paglalakad sa isang maaraw na araw, ay naging isang nakakatakot at mapaghamong karanasan, na minarkahan ng pagkakaroon ng isang determinadong binata at ang nararamdamang takot na nakabitin sa hangin. Ang kanilang mga kinabukasan ay malapit ng mahubog ng hindi inaasahang at nakakatakot na karanasang ito. Pagtatangkang komunikasyon. Ang bodega kung saan matatagpuan si Teresa ay nalubog sa isang nagbabantang dilim. Ang madilim na liwanag na nasalanta sa mga sirang bintana ay nagbigay ng mahahabang mga anino sa mga dingding, na lumilikha ng isang kapaligiran ng kaguluhan at pagkawasak. Si Teresa ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ang presensya ni Andra, na hawak pa rin ang kutsilyo sa kanyang kamay, ay nakadama sa kanya ng patuloy na takot, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa kanya,
nasubukan ang anumang bagay na makakatulong sa kanya na makaalis sa sitwasyong iyon. Alam niyang hindi niya kayang umupo na lang at maghintay na malutas ang sitwasyon. Sa isang puro pagsisikap, dahan-dahang tumayo si Teresa. Sinusubukang hindi maalarma si Andra. Lumapit siya ng kaunti, pinapanatili ang isang kalmado at nakaka-relax na postura. Ang kanyang layunin ay subukang magtatag ng isang dialogo, lumikha ng isang koneksyon ng tao na maaring mapawi ang pag-igting sa pagitan nila. Nakikita kong dumaranas ka ng napakahirap na panahon. Simula ni Teresa, ang kanyang boses ay malambot at puno ng empatiya. At gusto kong maunawaan kung ano ang nangyayari. Baka makahanap tayo ng solusyon na makakatulong sa ating lahat. Pinagmamasdan siya ni Ander na may halong kuryosidad at hinala. Tila nagulat siya sa kalmadong paglapit ni Teresa, at ang kanyang tingin ay nagpakita ng isang kislap ng kahinaan na nakatago sa likod ng malamig na harapan. Hindi agad siya nakasagot, at ang sumunod na katahimikan ay tila banabitin sa hangin na parang mabigat na kargada. Dahil alam ni Teresa na kailangan ni Ander ng higit pang pampatibay loob, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mahinahon. Ako si Teresa, at bago ang lahat, gusto kong malaman mo na narito ako para makinig. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Kung may kailangan ka, baka makatulong ako sa kahit anong paraan. Habang nagsasalita siya, sinubukan ni Teresa na makipag-eye contact kay Andra. Makikita sa kanyang titig ang sinseridad at tunay na pag-aalala. Napansin niyang nag-alangan ito, nanginginig ang mga kalamnan sa katawan, ngunit may kumislap na mas malambot sa mga mata nito, na para bang pinipilit niyang panatilihing matatag ang kanyang desisyon habang hinahamon siya ng kanyang konsensya. May kailangan ka bang asikasuhin? Tanong ni Teresa na makapal ang boses sa pangunawa. Kung sasabihin mo sa akin, siguro makakahanap tayo ng solusyon na walang karahasan. Nandito ako para tumulong, hindi manghusga. Si Andra ay tila nagpupumigla sa loob. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay nagbigay daan sa mga sandali ng pagdududa. Napatingin siya sa kutsilyong nasa kamay niya at saka kay Teresa, na para bang pinag-isipan niya kung mapagkakatiwalaan niya ito. Damang-dama ang tensyon sa bodega. Ngunit ang kalmado at pakikiramay ni Teresa ay nagsimulang magbago. Ako, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Sa wakas ay bumulong-bulong si Andra, na puno ng pagkadismaya ang boses. Hindi ko gustong gawin iyon. Ang aking pamilya, ang aking ina ay may sakit, at ako ay desperado. Gusto ko lang humanap ng paraan para mabilis kumita ng pera. Matamang nakinig si Teresa. Nadudurog ang kanyang puso nang marinig ang desperasyon sa boses ni Andra. Alam niya na ang kanyang mga salita ay maaring maging isang pagbubukas sa isang bagay na mas malaki, isang pagkakataon upang maabot ang isang mapayapang resolusyon. Naiintindihan kayo? Matigas na sabi niya. Lahat tayo ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makahanap ng isang paraan na hindi makakasama sa sinuman. Nagpatuloy ang pag-usap sa malumanay na pagtatanong ni Teresa. Sinusubukang unawain ang higit patungkol sa sitwasyon ni Andra at nag-alok ng mga mungkahi kung paano siya makakakuha ng tulong para sa kanyang pamilya nang hindi gumagamit ng matinding aksyon. Ginamit niya ang kanyang karanasan at empatiya upang lumikha ng isang puwang kung saan maaring maramdaman ni Andra na marinig at maunawaan, sa halip na mapilitan lamang. Habang umuusad ang dialogo, tila medyo nabawasan ang tensyon sa bodega. Ang yelo ay nagsimulang masira, at ang puno ng takot na kapaligiran ay nagsimulang magbigay daan sa isang pagkakataon para sa paglutas. Determinado si Teresa na gawing pagkakataong tumulong ang sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang komunikasyon at pag-unawa ay maaring magbukas ng mga pinto sa pag-asa at solusyon. Inihayag ang mga pagganyak ni Andra. Ang bodega, na dating tagpo ng desolation at tensyon, ay nagsimulang liwanagan ng isang hindi inaasahang pag-usap. Si Teresa, sa kanyang mahinahon na boses at magiliw na titig, ay namamahala upang basagin ang hadlang ng lamig na pinananatili ni Andra sa kanyang paligid. Nakaupo sa isang ligtas na distansya, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may empatiya na tono. Sinusubukang lumikha ng puwang para maging komportable si Andra na ibahagi ang kanyang katotohanan. Si Andra, bagamat tensyonado pa ay tila lumuluwag ng kaunti. Ang kanyang mga mata,
na dating malamig at determinado, ay nagsimulang magpakita ng isang malalim na kalungkutan. Tumingin siya sa lupa, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng emosyonal na bigat na dinadala niya. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nakalimutan, nakapatong sa kanyang tagiliran, na parang nabawasan ang kahalagahan nito sa liwanag ng kanyang ibabahagi. Ako, hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi ni Andra, medyo nanginginig ang boses. Hindi madaling pag-usapan ito. Si Teresa, na napansin ang kanyang kahirapan, ay gumawa ng isang nakapagpapatibay na kilos. Hindi mo kailangang mag-alala kung paano mo ito sasabihin. Ang mahalaga ay komportable kang makipag-usap. Nandito ako para makinig. Huminga ng malalim si Andra at nagsimulang magsalita. Bawat salita ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa na pilit niyang itinatago. Galing ako sa isang napakahirap na pamilya. Ang aking ama ay umalis sa bahay noong ako ay maliit, at ang aking ina ay nagsumikap na suportahan kami. Ngunit ito ay hindi sapat. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Lucas, ay napakasakit. Kailangan niya ng mamahaling paggamot, at hindi kayang bayaran ng aking ina. Desperado na tayo. Matamang nakinig si Teresa, puno ng pangunawa ang mga mata. Ang senaryo ng kahirapan at karamdaman na inihayag ni Andra ay isang masakit na larawan ng pakikibaka ng maraming pamilya. Ang kanyang kwento ay nagdala ng isang bagong pananaw sa kung ano ang dati ay tila isang purong kriminal na aksyon. Sinubukan ko ang lahat. Patuloy ni Andra, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at pagkakasala. Nagtrabaho ako ng maraming trabaho, ngunit walang sapat. Tambak ang mga bayarin, at lumalala ang sitwasyon ni Lucas. Wala na akong mga pagpipilian at iyon lang ang naisip ko. Hindi ko gustong gawin iyon. Desperado lang ako at wala ng paraan. Nadama ni Teresa ang kanyang puso nang marinig ang tungkol sa paghihirap ni Andra at ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang pagkidnap, kahit nakakilakilabot, ay isang salamin ng kanyang desperasyon at desperasyon. Naunawaan niya na ang sitwasyon ni Andra ay isang paghingi ng tulong, at ang kanyang tungkulin ngayon ay humanap ng paraan upang gawing mas positibo ang sitwasyong ito. Ginawa mo ang sa tingin mo ay kinakailangan upang protektahan ang iyong pamilya, sabi ni Teresa, sinusubukang magpakita ng tunay na empatiya. Natural na gustong gawin ang lahat para matulungan ang mga mahal natin. Ngunit may isa pang paraan. May mga organisasyon at mapagkukunan na makakatulong sa iyong kapatid na magamot ang kailangan niya. Napatingin sa kanya si Andra na may halong pagtataka at pag-asa. Sa tingin mo ba may posibilidad na makakuha tayo ng tulong? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hinanap ko na, pero wala akong makita. Isang kilos ng pagpapalakas loob ang ginawa ni Teresa. Mayroon akong mga kontak sa ilang mga institusyon at pundasyon na maaring makatulong sa mga sitwasyong tulad ng sa iyo. Matutulungan kitang kumonekta sa mga organisasyong ito. Ang mahalagang bagay ngayon ay humanap ng paraan para makuha ang tulong na kailangan ng iyong pamilya nang hindi gumagamit ng mga aksyon na naglalagay sa panganib sa lahat. Ang paghahayag ng mga motibasyon ni Andra ay nagdala ng bagong antas ng pagiging komplikado sa sitwasyon. Ang takot at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya ay mas malinaw kaysa dati. Determinado si Teresa na gamitin ang kanyang impluensya at mga mapagkukunan upang matulungan hindi lamang si Andra, kundi pati na rin ang kanyang pamilya, na ginagawang isang pagkakataon para sa suporta at pagkakaisa ang isang krisis. Ang bodega, na dating lugar ng pag-igting at takot, ay nagsimulang mag-transform sa isang puwang ng dialogo at pag-asa. Ang pag-unawa sa isa't isa at ang pangako ng tulong ay lumikha ng tulay sa pagitan nina Teresa at Andra, na nag-alok ng liwanag sa dulo ng tunnel para sa dalawa. Ang kwento ni Andra ay nagsiwalat ng malalim na kawalan ng pag-asa na maaring mag-udyok sa isang tao, na gumawa ng matinding desisyon. Ngunit itinampok din nito ang kahalagahan ng empatiya at walang pag-imbot na pagkilos sa panahon ng krisis. Pagbuo ng hindi inaasahang koneksyon. Habang ang bodega ay nanatiling nakalubog sa kadiliman, isang matinding katahimikan ang napuno sa espasyo, na naputol lamang ng hirap na paghinga nina Teresa at Andra. Ang tensyon sa hangin ay dahan-dahang nagiging isang bagay na mas banayad, habang ang binata ay nagsimulang magbukas kay Teresa, na nagpapakita ng mga layer ng kanyang sariling kahinaan.
Ang lamig na unang nangingibabaw kay Andra ay nagsisimula ng matunaw. At napagtanto ni Teresa na may pagkakataon na magtatag ng isang tunay na koneksyon ng tao. Si Teresa, sa kanyang hindi matitinag na kalmado, ay nagpasya na ipagpatuloy ang dialogo. Alam niya na ang paglikha ng isang tunay na koneksyon ay maaring maging susi sa paglutas ng sitwasyon sa isang mapayapa at produktibong paraan. Anda, panimula niya, na may tono na naghahangad na mas lumambot pa ang kapaligiran. Marami ka nang nasabi sa akin tungkol sa pamilya mo at sa mga paghihirap na pinagdadaanan nila. Mayroon din akong sariling mga kwento at hamon. Siguro ang pagbabahagi ng kaunti tungkol sa ating sarili ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang isa't isa. Tiningnan siya ni Andra na may kakaibang ekspresyon, nananatili pa rin sa isang tiyak na distansya, ngunit kitang-kitang mas tumanggap. Tila na intriga siya sa proposal ni Teresa, at saglit siyang nag-alinlangan bago nagsimulang magsalita. Hindi ko kailanman naisip na gawin ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit marahil ay mabuti na makipag-usap ng kaunti. Ngumiti ng malumanay si Teresa at gumawa ng isang nakakapagpalakas na galaw. Malaya ka. Nandito ako para makinig, nang walang paghuhusga. Ang unang kwento na ibinahagi ni Andra ay tungkol sa kanyang pagkabata. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pamilya, na naglalarawan sa mga payat na araw, at sa maliliit na tagumpay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ikinuwento niya ang mga pagkakataon na ang kanyang ina ay pumunta sa itaas at sa kabila, upang matiyak na siya at ang kanyang kapatid ay may kaunting kasiyahan, kahit nakakaunti ang mga mapagkukunan. Lagi namang ginagawa ng nanay ko na iparamdam sa amin na mahal kami at espesyal, kahit na halos wala kami. Siya ay nagkukwento sa amin bago matulog, lumikha ng mga mahiwagang mundo para sa amin, upang makalimutan namin ang malupit na katotohanan sa isang sandali. Matamang nakinig si Teresa, uminit ang kanyang puso nang marinig ang tungkol sa dedikasyon at pagmamahal ng isang ina sa gitna ng mga paghihirap. Tumugon siya gamit ang sarili niyang kwento, tungkol sa sarili niyang pagkabata at mga hamon na kinaharap niya para makarating sa kinaroroonan niya. Lumaki ako sa simpleng kapitbahayan at dumaan din ako sa mahihirap na panahon. Ang aking ama ay namatay noong ako ay bata pa, at ang aking ina ay nagsumikap upang suportahan kami. Naalala ko kung paano, kahit sa pinakamahirap na panahon, palagi siyang nakahanap ng paraan para suportahan kami at turuan kaming magpasalamat sa kung anong mayroon kami. Naging mas madali ang pag-uusap, at nagsimulang magbahagi si Andra ng higit patungkol sa kanyang mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang mga plano na tulungan ang kanyang pamilya at mag-alok kay Lucas ng mas mabuting buhay, isang malalim na pagnanais na nagtulak sa kanya sa kabila ng mga paghihirap. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataon ang kapatid ko na mamuhay ng normal, tulad ng ibang mga bata. I have dreams of a future where my family no longer have to fight to survive. Si Teresa, na naantig sa mga salita ni Andra, ay naghandog ng mga salita ng pampatibay loob at pangunawa. Mapagbigay ang puso mo, Andre. Malinaw kung gaano ka nagmamalasakit sa iyong pamilya. Ang determinasyon at pag-ibig na ito ay mahalagang mga katangian. Baka sa halip na dumaan sa landas na ito, makakahanap kami ng paraan para makuha mo at ng iyong pamilya ang tulong na kailangan mo. Maraming mapagkukunan na magagamit para sa mga tao sa mga sitwasyong tulad ng sa iyo. At makakatulong ako na ikonekta ka sa mga network ng suportang ito. Nagpatuloy ang pag-usap ni na Teresa at Andra sa hindi inaasahang paraan. Natuklasan nila ang karaniwang batayan sa kanilang mga kwento at damdamin, na lumikha ng isang tulay ng empatiya at pag-unawa na tila bawasan ang mga hadlang sa pagitan nila. Si Andra, na sa una ay tila walang awa at malamig, ay nagpapakita na ngayon ng isang mas malambot, mas mahinang bahagi ng kanyang sarili. Si Teresa naman ay binubuksan ang kanyang puso, nag-alok ng kislap ng pag-asa at pagkakaisa. Ang bodega, na dating puwang ng takot at tensyon, ngayon ay nagiging isang eksena ng koneksyon at pagkakaunawaan. Ang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan ni na Teresa at Andra ay nabuo, na nagpapakita ng kakayahan ng tao na makahanap ng empatiya at sangkatauhan kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon.
Ang pag-usap sa pagitan nila ay lumilikha ng isang bagong pananaw sa sitwasyon, at pareho silang nagsisimulang makakita ng isang posibleng paraan mula sa bangungot na tila walang katapusan. Planoing Pagtakas. Ang bodega, na dating lugar ng pag-ikting at kawalan ng pag-asa, ngayon ay nababalot ng isang kapaligiran ng maingat na pag-asa. Si Teresa, na may empatiya at pangunawa na nalinang niya sa pakikipag-usap nila ni Anda, alam na oras na para kumilos para makahanap ng solusyon na makapagliligtas sa kanilang dalawa sa sitwasyon. Napagpasyahan niya na oras na upang magharap ng isang panukala na nag-alok ng isang paraan ng hindi gumagamit ng higit pang mga krimen. Tingnan mo, Anda, panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng paninindigan. Naiintindihan ko ang kawalang pag-asa na dinaranas mo, at talagang gusto kong tumulong. Ngunit kailangan nating maghanap ng paraan upang malutas ito nang hindi nagdudulot ng anumang mga problema para sa iyo o sa akin. Pinagmamasdan siya ni Ander na may halong pag-asa. Nagpatuloy si Teresa, na may pinag-isipang mabuti na plano. May alam akong mga organisasyon at foundation na makakatulong sa mga sitwasyong tulad mo. Kung pakakawalan mo ako ngayon, sisiguraduhin kong matatanggap mo at ng iyong pamilya ang suportang pinansyal na kailangan para sa pagpapagamot ng iyong kapatid. Nag-alinlangan si Anda, ngunit naipahayag ni Teresa ang katapatan at pangako. Ako ay mangangako na tulungan kang mahanap ang mga mapagkukunan na kailangan mo. Hinihiling ko lang na palayain mo ako, at malutas natin ito ng mapayapa. Ang panukala ni Teresa ay tila nag-alok ng praktikal at altruistikong solusyon, at si Andra ay nagsimulang seryosong isaalang-alang ito. Tiningnan niya ang kutsilyo na nasa gilid niya, isinasaalang-alang ang mga pagpipilian sa harap niya. Ang ideya ng pagtaka sa isang kriminal na landas, at pagkuha ng lehitimong tulong para sa kanyang pamilya ay nakakaakit, ngunit may mga pagdududa pa rin sa kanyang isipan. Gayunpaman, malayong ligtas ang plano ni Teresa. Ang bodega, na tila pansamantalang kanlungan, ay magiging isang eksena ng krisis nang biglang dumating ang mga kasabwat ni Anda, na sinubukan niyang ilayo. Sandali ng krisis. Ang tunog ng mabibigat na mga yabag at mababang pag-usap ay nagsimulang lumapit. Sinira ang kalmadong-kalmado na natamo ni na Teresa at Anda. Ang mga kasabwat ni Anda, isanggang na tumulong sa paghahanda ng pagkidnap, ay nasa pasukan na ng bodega. Namumukot tango ang kanilang mga figura laban sa malamlam na liwanag na nagmumula sa labas, na nagdadala ng panibagong alon ng tensyon. "Halika, Andrew," sigaw ng isa sa mga kasabwat. Isang lalaking may pananakot na ekspresyon at matipunong hitsura. "Anong ginagawa mo? Hindi ba ang planong kidnapin ang babaeng ito at humingi ng ransom? Bakit ka nagsasalita sa halip na sundin ang plano?" Sumikip ang mukha ni Ander sa takot at pag-alala. Napatingin siya kay Teresa na nakatayo. May halong takot at determinasyon ang ekspresyon nito. Walasila sa Plano. I was trying to find a way to resolve this without more violence. Mabilis niyang palawanag, nanjing inigang boses sa pagabalisa. Ang mga kasabwat ay hindi handang makinig sa mga paliwanag. Ang isa sa kanila, isang lalaking may malupit na tingin, ay sumulong kay Teresa. Ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw na may mga implicit na pagbabanta. "Kung hindi mo susundin ang plano at kunin ang pera, kailangan nating gumawa ng mahigpit na aksyon sa kanya," sabi niya sa malamig at nagbabantang boses. Nakaramdam ng lamig si Teresa sa kanyang gulugod nang mapagtanto niya ang kabigatan ng mga pagbabanta. Nilapitan niya si Anda, sinubukang kumilos ng mabilis para i-diffuse ang sitwasyon. "Anda, kailangan mong magdesisyon ngayon." Kung hindi ka kikilos lalalong sitwasyon nating laha, she said, her voice filled with urgency and concern. Si Andra ay nasa isang matinding problema. Ang takot ng kanyang mga kasabwat at ang pagnanais na protektahan si Teresa ay magkasalungat. Ang tunay na banta ng karahasan ay nagparamdam sa kanya na paralisado. Ngunit sa parehong oras, alam niyang mayroong isang paraan upang malutas ang lahat ng walang karagdagang trahedya. "Gagawin ko ang iminungkahing mo." Sa wakas ay sinabi ni Anda, ang kanyang boses ay puno ng pagbibitiw. "Ililibre ko si Teresa at hihingi ng tulong na kailangan ng aking pamilya. Ngunit tulungan mo kaming makaalis sa sitwasyong ito." Nakahinga ng maluwag si Teresa, ngunit ang tensyon ay nasa sukdulan nito.
Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kailangan lang nating manatiling kalmado at manatili sa plano. Maghanap tayo ng solusyon para dito. Ang kapaligiran sa bodega ay napuno ng tensyon at takot. Ngunit ang desisyon ni Andra na sundin ang plano ni Teresa ay nagdulot ng maliit na pag-asa. Ang krisis ay nasa pinakamataas na punto nito, at ang hinaharap ay tila hindi sigurado. Ngunit ang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nina Teresa at Andra ay lumikha ng isang pagkakataon para sa paglutas. Ang susi ngayon ay ang pagtagumpayan ang mga agarang banta at humanap ng landas para matiyak ang kaligtasan at suportang kailangan para sa dalawa. Decision and I, Andrew. Ang bodega, na dating lugar ng kawalan ng pag-asa at takot, ay napuno na ngayon ng matinding tensyon. Tila lumipas ang oras habang nahaharap si Andra sa isang mapagpasyang sandali. Isang suliraning moral na tutukuyin hindi lamang ang kapalaran ni Teresa, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang mga pananakot mula sa kanyang mga kasabwat ay nagpalaki sa sitwasyon, at ang orasan ay humaharap sa kanya. Napatingin si Andra sa mabalasik na mukha ng mga kasabwat na ngayon ay nakapaligid kay Teresa. Umaalingaw-ngaw pa rin sa mga dingding ng bodega ang kanilang mga pananakot. Ang kanyang mga mata, na dati tumigas ng pangangailangan at takot, ngayon ay sumasalamin sa malalim na pakikibaka sa loob. Narinig niya ang mga salita ni Teresa, naramdaman niya ang sinseridad nito, at higit sa lahat, nakita niya ang paghihirap sa sarili niyang mga mata. Oras na para kumilos at ipakita na may higit pa sa kanyang puso kaysa sa kawalan ng pag-asa. Ito ay hindi tama, bulong ni Andra sa sarili, habang pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na ang desisyon na gagawin niya ay hindi lamang isang bagay ng pagpili, kundi ng lakas ng loob. Nilingon niya ang mga kasabwat, matatag ang boses sa kabila ng takot. Hindi ko ituloy ang plano. Pinakawalan ko na ngayon si Teresa. Wala ng karahasan. Ang mga kasabwat, na nagulat at nagalit sa pagbabago ng desisyon ni Andra, ay nagsimulang mabalisa. Ang lalaking may malupit na tingin ay gumawa ng nagbabantang hakbang patungo kay Andra. Nagkakamali ka, boy. Kung hindi mo sinunod ang plano, magsisisi ka. Ikaw na ang bahala sa amin. Hindi umatras si Andra. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, at tila nakatagpo siya ng hindi inaasahang lakas sa loob. May determinadong kilos, nilapitan niya si Teresa, na maasikaso at umaasa. Teresa, ililibre na kita. Mangyaring maging kalmado at huwag kumilos hanggat hindi ko sinasabi. Nanginginig ang mga kamay, sinimulang tanggalin ni Andra ang mga lubid na nakahawak kay Teresa. Ang bawat kilos niya ay isang gawa ng lakas ng loob, isang direktang hamon sa kanyang mga kasabwat. Alam niyang isinasapanganib niya ang lahat. Ngunit ang pagnanais na protektahan si Teresa at gawin ang tama ay mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya. Habang sinisikap ni Andra na palayain si Teresa, ang kanyang mga kasabwat ay handang kumilos. Ang lalaking may pananakot na ekspresyon ay sumugod kay Andra, ngunit pinigilan ito ng iba pang miyembro ng gang, na nagulat na gaya ng galit nila sa pagtataksil. Ang paglaya. Sa wakas, sa isang huling buhol na natanggal, nakalaya na si Teresa. Siya ay tumayo, ang kanyang mga binti ay medyo hindi nakapirmi pagkatapos ng ilang oras na pagkapagod, ngunit ang kanyang ekspresyon ay isang kaginhawaan at pasasalamat. Si Andra, na humihinga ng malalim at ang bilis ng tibok ng puso, ay tumingin sa kanya na may halong lungkot at pag-asa. "You are free," sabi niya, puno ng emosyon ang boses. "Pumunta ka at humingi ng tulong. Makikipagkita ako sa aking pamilya at susubukan kong maghanap ng paraan para sa ating lahat." Isang maikling ngiti ng pasasalamat ang ibinigay ni Teresa, ngunit ang hitsura ni Andra ay hindi isang simpleng paalam. Ito ay isang hitsura na nagdala ng bigat ng isang mahirap na pagpipilian at ang pag-asa ng isang mas mahusay na hinaharap. "Solomot, Omdre, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero sana makahanap ka ng solusyon para sa pamilya mo." Sa huling tingin kay Andra, tinungo ni Teresa ang exit ng warehouse. Sinalubong siya ng sariwang hangin at liwanag ng araw na may pakiramdam ng kalayaan na sinimulan na niyang baliwalain. Ang kanyang mga iniisip ay nalilito, hinahalo ang kaginhawahan ng pagpapalaya sa pagiging komplikado ng mga damdamin na nagising ni Andra sa kanya. Habang lumalayo si Teresa, nanatili si Andra,
Humarap sa galit ng kanyang mga kasabwat na ngayon ay galit sa pagtataksil. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, ngunit pakiramdam niya ay ginawa niya ang tama. Bumalik si Teresa sa kanyang buhay, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka. Siya ay napunit sa pagitan ng pasasalamat para sa kanyang sariling kalayaan at ang empatiya na nadama niya para kay Andra at sa kanyang desperadong sitwasyon. Ang emosyonal na epekto ng karanasan ay komplikado, at alam niyang hindi na niya makikita ang mundo sa parehong paraan muli. Ang matapang na desisyon ni Andra ay nagligtas kay Teresa at, kasabay nito, ay nagsiwalat ng lalim ng kanyang sariling mga pakikibaka at sangkatauhan. Ang bodega, na naging saksi sa isang sandali ng matinding tensyon, ay naging tagpuan na ngayon para sa isang kwento ng pagtubos at pag-asa, kasama ang mga karakter na nahaharap sa mga hamon sa hinaharap para sa kanila. Mga pagninilay pagkatapos ng pagkidnap. Matapos siyang palayain, bumalik sa normal ang buhay ni Teresa, ngunit malayo na siya sa paghahanap ng inner peace na inaasahan niya. Ang karanasan sa pagkidnap ay hindi lamang nag-iwan ng pisikal at emosyonal na mga pilat, kundi pati na rin ang isang komplikado ng mga damdamin na hindi niya maalis ang pagkakabuhol. Araw-araw, habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang nakagawiang gawain, natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili sa malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kanyang naranasan. Sa mga sandali ng kalmado, nang ang ingay ng mundo ay tila humupa, ang mga alaala ni Andra ay lumitaw sa kanyang isip na may nakakagulat na kalinawan. Ang mga pag-usap nila, ang mahinang hitsura na ipinakita niya, at ang katapangan na ipinakita niya sa harap ng kahirapan ay nakaukit sa kanyang alaala na parang paulit-ulit na eksyo. Naalala ni Teresa ang lambot ng boses ni Andra nang sabihin niya ang tungkol sa kapatid niyang may sakit, ang sinseridad ng mga mata nito, habang nagkukwento tungkol sa mahirap niyang pagkabata. Naisip niya ang katapangan nito, sa pagtanggal ng mga lubid na nakatali sa kanya, at ang pagnanais niyang protektahan ang kanyang pamilya sa anumang paraan. Imposibleng hindi madama ni Teresa ang malalim na sangkatauhan na ipinahayag ni Andra noong mga sandaling iyon ng krisis. Habang naglalakad si Teresa sa mga lansangan ng lungsod, nakikibahagi sa mga kaganapang panlipunan at nakikibahagi sa mga gawaing pangkawanggawa, may kakaiba sa kanyang mga mata, magkahalong kalungkutan at pag-asa. Ang damdaming nabuo niya para kay Andra ay nakalilito at matindi, na sumasalungat sa kanyang mga inaasahan at katiyakan. Napagtanto niya na, sa kabila ng takot at dalamhati na kanyang pinagdaanan, may puwang sa kanyang puso na puno ng habag at kahit pagmamahal para sa kanya. Contact attempt. Determinado na mas maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman at mag-alok ng tulong kay Andra, nagpasya si Teresa na gamitin ang kanyang mga mapagkukunan upang mahanap siya. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagsasangkot ng paghahanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Andra sa pamamagitan ng kanyang mga kontak at mga autoridad na sangkot sa kaso. Nagsimula siyang mag-imbestiga ng maingat, nakikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya at mga pinagkakatiwalaang kaibigan na maaring may clue. Ginamit ni Teresa ang kanyang impluensya at network para mangalap ng impormasyon tungkol sa binata na umakit sa kanyang buhay sa hindi inaasahang paraan. Nakipag-ugnayan siya sa mga organisasyong sumusuporta sa biktima at humingi ng tulong sa paghahanap kay Andra. Ipinapaliwanag ang kanyang intensyon na mag-alok ng tulong at suporta. Desidido siyang humanap ng paraan para tulungan itong makabangon muli at magbigay ng daan tungo sa pagbangon na kailangan niya at ng kanyang pamilya. Ang paglalakbay upang mahanap si Andra ay hindi madali. Hinarap ni Teresa ang mga hadlang at hamon, kabilang ang paunang pagtutol ng mga autoridad at kahirapan sa pagkuha ng malinaw na impormasyon. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon at ang katapatan ng kanyang mga intensyon ay nakatulong sa kanya na malampasan ang mga hadlang na ito. Alam niyang hindi magiging simple ang paglalakbay, ngunit nadama niya na mahalagang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Andra, habang nililinaw din ang sarili niyang damdamin. Sa panahong ito ng paghahanap, nagsimulang magbuka si Teresa sa malalapit na kaibigan at pamilya tungkol sa kanyang karanasan. Ibinahagi niya ang kwento ni Andra at ang masalimuot na emosyon na nabuo niya, na humihingi ng payo at suporta habang tinatahak niya ang panloob na kaguluhang ito.
Ang pag-unawa at paghihikayat na natanggap niya mula sa kanyang mga mahal sa buhay ay nakatulong sa kanyang iproseso ang kanyang nararamdaman at ipagpatuloy ang kanyang misyon na tulungan si Andra. Ang pagnanais ni Teresa na maunawaan at matulungan si Andra ay naging isang personal na paglalakbay ng pagtubos at pagtuklas. Handa siyang harapin ang anumang balakid upang mag-alok sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli at, kasabay nito, makahanap ng daan patungo sa panloob na kapayapaang hinahanap niya. Ang kwento ni na Teresa at Andra, na nagsimula sa isang lugar ng takot at kawalan ng pag-asa, ngayon ay naglalahad sa isang salaysay ng pag-asa, pagbabago, at hindi inaasahang koneksyon. Ang reunion. Ang tadhana, kasama ang hindi inaasahang pagliko nito, ay nagbigay kina Teresa at Andra ng muling pagkikita na tila hindi makatotohanan. Pagkatapos ng mga linggo ng paghahanap at pagsisikap na hanapin si Andra, dumating ang pagkakataon ng hindi inaasahan. Si Teresa, sa tulong ng kanyang network ng mga kontak at tulong mula sa mga organisasyon ng suporta, ay nagawang subaybayan si Andra at ang kanyang pamilya sa isang maliit na bayan sa labas. Ang maliit na bayan ay kaakit-akit at mapayapa, nakabaliktaran sa tensyon at pagmamadali ng mga nakaraang kaganapan. Dumating si Teresa sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na lugar, kung saan nakahanap si Andra at ang kanyang pamilya ng maliit na pansamantalang kanlungan. Ang bahay, bagamat simple, ay puno ng mga palatandaan ng pangangalaga at pag-asa, isang malinaw na representasyon ng patuloy na pakikibaka ni Andra upang mapabuti ang buhay ng kanyang kapatid na may sakit at pamilya. Ipinarada ni Teresa ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay at, sa sobrang bilis ng tibok ng puso, umakyat siya sa pinto. Saglit siyang nag-alinlangan bago pinindot ang doorbell. Dahan-dahang bumukas ang pinto at, habang nakatingin sa unahan, nakita ni Teresa si Andra. Halatang nagulat siya, na may ekspresyon ng hindi makapaniwala at magkahalong ginhawa at kaba. "Hello, Andra," panimula ni Teresa, puno ng lambing at katatagan ang boses. Sinamalala moa ko. Keo asay Teresa. Naparito ako upang ialay sa iyo at sa iyong pamilya ang tulong na ipinangako ko. Natigilan sandali si Andra, pinoproseso ang paningin kay Teresa sa harap ng kanyang pintuan. Lumiwanag ang kanyang mukha na may taimtim na ngiti, ngunit bakas din ng pagkalito. Teresa? Ako, hindi ako makapaniwala na talagang dumating ka sa ganito. Nangako ako na tutulong ako, sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may halong determinasyon at empatiya. Mayroon akong mga mapagkukunan at suporta upang matulungan ang iyong kapatid. Mag-usap tayo at tingnan kung paano natin ito magagawa ng magkasama. Ang reunion ay emosyonal at puno ng pasasalamat. Nakilala ni Teresa ang kapatid ni Andra, isang binata na may marupok na hitsura, ngunit may di matinding espiritu. Kinausap din niya ang nanay ni Andra, na halatang gumaan ang loob at nagpapasalamat sa tulong na ibinigay. Sa pamamagitan ng mga detalyadong talakayan at sa suporta ng mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan at panlipunan, tiniyak ni Teresa na natanggap ng pamilya ni Andra ang kinakailangang paggamot at suportang pinansyal upang harapin ang mga hamon na kanilang kinaharap. Emotional na conclusion. Sa paglipas ng mga araw at ang tulong ni Teresa, ay nagsimulang gumawa ng isang makabuluhang pagbabago sa buhay ng pamilya ni Andra. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay umunlad sa hindi inaasahang paraan. Ang pagnanais ni Teresa na tumulong ay hindi masasabi. Siya ay naging tunay na nasangkot sa buhay ni Andra at ng kanyang pamilya, na lumikha ng isang koneksyon batay sa paggalang at pag-unawa sa isa't isa. Sa panahong ito, nagkaroon ng ilang malalim na pag-usap sina Teresa at Andra tungkol sa kanilang mga karanasan, damdamin at pag-asa para sa hinaharap. Parehong kinilala ang pagiging komplikado ng mga emosyon na lumitaw sa panahon ng pagkidnap at ang mahihirap na desisyon na kailangan nilang gawin. Ipinahayag ni Teresa ang kanyang pagnanais na mas maunawaan ang mga motibasyon ni Andra at mag-alok ng suporta sa mas makabuluhang paraan. Si Andra naman ay nagpakita ng taos-pusong pasasalamat at isang bagong pag-unawa sa kahalagahan ng pagtubos at pagkakaisa. Noong isang maaraw na hapon, habang nakaupo sa hardin ng bahay ni na Andra, pinag-isipan ni na Teresa at Andra ang paglalakbay na pinagtagpo nila.
Hindi ko akalain na ang ganitong kakilakilabot na sitwasyon ay maaring humantong sa amin sa isang bagay na napakapositibo. Sabi ni Anda, na nakatingin kay Teresa ng may pagpapahalagang tingin. Napangiti si Teresa, nakaramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagpapakita sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Ang nararanasan natin ay hindi mabubura, ngunit magagamit natin ito para gumawa ng mabuti at umunlad bilang mga tao. Sa tulong ni Teresa, si Andra at ang kanyang pamilya ay nakahanap ng bagong pag-asa at pagkakataon na muling buuin ang kanilang buhay. Ang bono na nabuo sa pagitan nila ay batay sa malalim na pag-unawa at paggalang sa isa't isa, na binago ang isang traumatizing na kaganapan sa isang kwento ng pagtubos at koneksyon ng tao. Ang muling pagsasama nina Teresa at Andra ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Nagtapos ang kanilang kwento sa isang tala ng pag-asa at pagbabago, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may puwang para sa kabaitan, pagbabago, at tunay na koneksyon. Ang nagsimula bilang isang karanasan ng takot at kawalan ng katiyakan ay naging isang paglalakbay ng pagpapagaling at pagkakaisa, na nag-iwan ng isang pangmatagalang marka sa kanilang mga puso.